dyan sa Pilipinas. So, thankful ako dahil bigyan niyo ako ng chance na i-present sa inyo ang aking partners training. After this training, I hope sana ma-inspire ko kayo, ma-encourage ko kayo. At the same time, ito rin ay isang appreciation presentation para sa aking mga mentors, leaders, and of course, sa aking mga bishop. Let me start by giving my title. The title of my presentation is My Roadmap to Success. So, let's start. Okay, about me. Again, ako po si Robenica Flaviano, but you can call me Coach Ruby. I'm a Senior Marketing Director under verification. And then I joined IMG in 2018. 3 years na po akong financial educator, entrepreneur, investor, and of course, because of IMG, I'm now a licensed associate financial planner. I'm a graduate of Bachelor of Science Clothing Technology, and also I took up Masters in Technology Management. Currently, andito po ako sa Dubai. 4 years na po akong OFW, and then as a sales and operations executive. So during my free time, I'm also a freelance designer, events organizer, a baker, and a virtual assistant writer. Okay. Masyado po bang mabilis yung salita ko? Sorry. Okay. About my family. Okay, from this presentation, makikita po ninyo, we're a family of 4. So, this one, ito po yung tatay ko, ang pangalan niya ay Robert, and then si Nanay Nika. That's why pangalan ko ay Robenica. So, family of 4, si Becca, nandito siya ngayon. Shoutout sa kapatid ko. Okay, Rebecca kakilala. So, dalawa lang po kayo magkapatid, ako ang panganay. My parents are from province of Aklan. Pinanganak ako sa Rizal and Taytay Rizal at lumaki ako at nag-aral sa Manila. Currently, nakabase kami sa Norzagaray, Bulacan. So, I'm also an OFW. Yung tatay ko ay isang OFW for almost 10 years in Saudi. And then, nanay ko naman ay full-time mother, and also she owns a small sari-sari store during that time na nasa Saudi yung tatay ko. I can say na during that time is simple, masaya naman yung childhood namin. Hindi kami mayaman pero komportable dahil nakakapag-provide naman kami ng daily food, and then nakakapag-aral at the same time. Nakakuha naman namin yung gusto namin. Okay, childhood days. Sorry Okay, this is my picture. Isa sa mga napili kong pictures. Na-send ko kasi kay Becca yung mga pictures namin na nasa album. So, ito yung mga napili kong pictures during my grade school and grade school days. So, makikita nyo dito, simple, very normal na estudyante. Nag-aaral ako sa public school from grade school to high school. Sabi ng nanay ko, focus lang sa study, then bibigay namin ko anong gusto nyo. So, during that time, we're looking forward for a balikbayan boxes from tatay every time na uuwi siya. So, aside from that, we're also sending cards, letters, recorded tapes, at of course, pasalubong list. Excited kami every time na mag-end of contract ang tatay ko dahil yun ang yearly vacation niya sa amin. So, makikita niyo rin sa picture, ayan yung mga pinsan ko. Later, makikita niyo ulit sila kasi member na sila ng IMG. So, during that time, nag-aaral, extracurricular activities, member ako ng Rondalia that time. So, mayroon akong passion din sa music. Ito, lang to. During the fiesta time sa lugar namin. And then, every Sunday, simba kami, kasama ko lagi yung nanay ko at kapatid ko. And then, ito, simpleng, picture ng mamasyal kami nung bata pa kami. Ito, picture ko nung kinder ako nito. Okay. Next. Daughter of an OFW. As I mentioned, 10 years sa Saudi ang tatay ko. So, by 1994, end of contract, since bata pa kami na wala naman kaming idea kung paano namin kakausapin or paano ba yung plan namin. Kasi parang pag matatanda, usually sila lang nag-uusap. But I know na there's a difference during that time na mangyayari if in case hindi siya mag-renew ng contract. So that time,
wala kaming emergency fund, walang college fund, and then plan for retirement. But sa thinking ko, during that, siguro mag-grade school, high school ako noon, okay kami kasi nung time na nasa Saudi yung tatay ko, meron kaming junior savings account. So, nag-open ng account yung nanay ko. Every time na may padala, naglalagay or naglalaan kami ng ipon para doon. So, feeling ko okay kami dahil may makukuha at makukuha. Also, meron kami maliit na sari-sari store. So, ito yung napili kong picture. Wala akong picture nun eh. So, if in case may kailangan, yan, may sari-sari store, may kinikita, kaya naman. Also, meron din kaming CAP or yung college assurance plan that time. But then, nagkaroon ng problema. So, hindi na kumbaga nag-push through. During that time, nagkaroon ng utang. Some of the personal items, appliances and jewelry were sold out. So, ibig sabihin, nagamit na rin kung ano man yung naipon during that time na nasa Saudi yung tatay ko. Also, back to local employment. Sinabi ko rin ngayon, nag-collapse yung pre-need industry that time. So, yung parang nilalaan na fund para dun sa college, hindi na siya magagamit. Okay. So, ano yung next plan or strategy para makapag-push sa college or makapunta kami ng college? Makapunta kami ng college kahit wala na yung yung fund na yon. So, ginawa namin, syempre yon, continue sa pag-aaral, nag-apply kami ng mga scholarships. So, fortunately, nakakuha ako ng scholarship from the Department of Science and Technology. And then, meron din scholarship grants from UP. So, during that time, ayun yung nagamit naming fund or nagamit naming way para mag-push ako sa college. So, I took up Bachelor of Science in Clothing Technology. So, it's related to garment manufacturing, design, merchandising, and production. So, nagamit ko naman yung napag-aralan ko kasi that time, di pa ako nakagraduate ng college. Nabigyan ako ng chance maging freelance designer sa isang company, which is itong Henson. So, ito yung unang work ko after college or before pa ako matapos ng college. So, I submit designs for uniforms and also I do freelance designing for friends and some kakilala like gowns and then these dresses. So, ayan po. Si Ma'am Tin, si Brian, nandito siya, member na siya na IMG. So, thankful ako kasi naging part ako ng Henson. Isa sa magandang opportunity dahil marami akong tutulan during that time. Okay. And then, okay, this is life before Dubai. Basically, ito yung presentation or explanation ko dun sa after ko na ng college. So, nag-work ako diretso to same group of company, which is Sinopina Baby Wear Company. That's under, again, Henson. So, nag-start ako as Product Development Officer 2003. And then, umikot ako sa another company, which is as a designer merchandiser. It's a uniform company. We produced school uniforms and workwear uniforms. Also, after that, naging sales and marketing manager din ako sa same company. So, ilan to sa mga pictures na napili ko sa mga highlights ng mga projects sa mga events na ginawa namin under Henson. So, dito, ito yung sa mga exhibits namin nung sa World Trade Center. Ito yung production area. Ito yung mga tailors na kasama namin. Ito yung kasama ko, boss ko sa Henson, si Sir Mitoy. May mga kasama ko si Joy, hindi dyan. Also, during that time, may mga promotions, may mga marketing projects. So, I was also invited to be part of an interview or show. So, usually, it's under GMA 7, yan, unang hirit. Pupunta sila sa office, iikot, and then nag-interview sila. So, that's it. And then again, ito naman, another stretch, life before Dubai. Same. Since meron naman akong okay na trabaho, kaya kang mag-provide sa personal na mga, like for example, this one travel, pinili ko yung mga pictures na
sa mga favorite pictures ko. Mga travel pictures to. So by that time, pag check mo, laging merong travel plan, pero walang retirement plan. So hindi mo alam kung ano bang strategy mo para mag-retire ng maaga or maging komportable. Pero meron kang travel plan. Actually, minsan meron pa nga Excel file na mga ganyan kung saan ako pupunta, magkano yung budgeting kompleto. Pero this one, wala. Sorry. Ayan. Also, during that time, 2006, nagkaroon ng mild stroke yung tatay ko. So, we decided na stop na siyang mag-work. Ako na yung magiging solo breadwinner ng family namin. Ito rin, na-mention ko dito, matipid ko rin pa don't have enough savings. Yan, totoo to, kasi medyo matipid nga ako, pero wala naman akong enough savings that time, kasi nga, lagi lang naman akong one-day millionaire, kahit after ng mga racket, or kahit na makakuha ng mga side jobs, or what do you call this, after work, part-time. But then, nagagamit na rin siya agad. So, may konting savings, pero hindi siya enough para ma-sustain it in case may emergency. So, ayan lang. Ito yung mga ibang pictures. And then, okay. Doon sabi ko roadmap, no? So, sa roadmap, may reroute, may stopover. Stopover means a break in a journey. So, like 2010, nag-decide ako, or nagkaroon ako ng interest, paano nga ba yung kung gusto mo mag-migrate. So, meron mga online references, pwede kang mag-research, pwede kang mag-check, check mo kung paano ba pumunta dito. So, isa sa mga napili ko ay New Zealand. Nagkaroon ng time na kumbaga nag-apply na rin ako online. But that time, hindi pa naman kompleto, so hindi pa rin ako fully decided. But, isa sa mga nakalagay doon is yung points doon sa educational background. So, I decided pag-push ng master's degree para ma-add up lang yung points. Also, at the same time, there's we put up a business with a friend. So, kung naalala nyo before, very uso yung Uber, Grab, ganyan. So, nag-start kaming mag-plan for this kind of business. But eventually, hindi rin siya naging successful kasi nawala rin naman siya sa kumbaga sa industry na ang dami-dami nang nag-Uber. So, parang medyo saturated na siya. So, we decided to stop. And then, after that, graduation picture ko yan ng master's degree. And then, I resigned and decided to go to Dubai. Ba't ako nagpunta ng Dubai? Kasi isa rin yun sa mga nakalagay dun sa points, kailangan ng international experience. So, at the same time, gusto ko rin talaga ding mag-travel. During this period, I'm not sure kung ano talaga yung gusto kong gawin. Nakalagay yan, know your big why. So, ano nga ba talaga? Na that time, parang gusto mong mag-prepare for your retirement. Gusto mong magkaroon ng business, gusto mong mag-travel. Parang all in, the same period, 2010 to 2016, nagplan ako, gawin lahat to. So, ito yung parang turn around nung experience or nung yung journey. So, after that, okay, ito. Nandito na ako sa Dubai. That's 2016. Nag-apply ako may invitation for Arab Fashion Week kasi nga yung company namin before related naman din sa garments. So, I received an invitation. Pumunta ako dito. And then, but I resigned na rin talaga dun sa Henson. Nagpaalam naman ako na maayos sa boss ko. Sabi ko, if ganito yung plan, so if in case, after ng Arab Fashion Week, diretso na ako. Doon ako maghahanap ng work. So, 2016. But from 2016, hindi ako agad nakahanap ng work. Like, it took me 10 months para makakuha ng contract or makakuha ng gusto kong company. During that 10 months, maraming nangyari. So, explain ko sa inyo isa-isa. So, ito yung picture sa taas. Ayan yung Arab Fashion Week.
yan yung isa sa mga unang napuntahan ko lugar dito sa UAE. And then after nyan, may mga, hindi ko nalagay ibang mga pictures, pero may mga travels tulad neto, yan. Sorry. May mga travels, may mga pinuntahan din kasama ng mga friends ko dito sa Dubai na nauna na sa akin dumating dito. Para lang masustain ko yung 10 months, yung ibang savings na gamit ko, at the same time, kailangan kong kumuha ng racket or extra part-time job. So, isa sa mga nagawa ko or sa mga hindi ko alam na magagawa ko ay itong mga events. Yan. So, nag-organize kami ng events. This one is for TFC and OSN, ang probinsyano. So, nag-host ka, nag-participate ka, nag-put up ka ng event. Tapos, ito rin sa mga highlight itong Regine concert na ginawa namin. Yan, Katniel event. And then, meron din ako mga extra projects sa mga commercials and movies. Ito, mga ano lang to, kumbaga parang nag-assist ka sa production. And then, after 10 months, luckily, nakahanap ako ng company for me. So, yan, OFW na ako. So, ito yung mga kasama ko sa mga close friends ko dito dito sa Dress, same company or same nature ng company na ginagawa ko sa Pilipinas, yung manufacture uniforms for hotels and airlines. So, during that time, ang na-assign sa aking account ay ang Fly Dubai account. Ito yung picture. So, ito yung mga kasama ko sa work, sa mga tailors, sales team, production team. Also, hindi ko na nalagay yung ibang pictures. Pero during that time, masaya kasi isa sa mga dream ko din talagang magkaroon ng kumbaga maging part ng magandang company na cater for high-end hotels, airlines, ganyan. At the same time, magagawa ko yung gusto ko, yung passion ko, which is clothes. So, ayan. Kumuha rin ako ng part-time. Meron ako isang friend designer. During that time na nagta 10 months, ako, exit every 3 months. Ako as a product, ayan, gumagawa kami ng mga gowns or mga dresses. Ayan, so medyo busy, no? 2016 nagstay ako dito 10 months, walang work, more racket lang. And then 2017 August nagkaroon ng work, but then during that period nag-iisip na ako, sabi ko hindi naman pwedeng walang katutunguhan yung gagawin or yung maging career ko dito sa Dubai. So during that time mahilig akong mag-online. So, I think Facebook or I'm not sure, Google. Naalala ko dati, March 2014, ayan ang first BYF ko sa Makati head office. Sinama ako ng friend ko, si Levi, which is nandito siya ngayon. So, sinama niya ako, nakinig ako, may natutunan, yes. Pero kasi wala naman nag-follow up din. So, parang application, wala. Hindi ko siya na-apply. Hindi ko siya nagawa. So, diretso lang, 2014, hanggang marating ako ng Dubai, nag-Google ako. May sumagot sa akin yan, si Coach Andrew. I think merong isang event doon na big event. It is the Super Friday Financial Literacy Seminar sa Al-Mahana Holiday Inn, Dubai. So, nag-message ako, nag-reserve ako, or yan, nakakuha ako ng response from Coach Andrew. Ayan, see you tomorrow, April 27. Diba, powerful talaga yung dominate or natin, online presence natin. Kasi kumbaga di ko naman siya kilala, pero nag-meet kami online. So, to make the long story short, pumunta ako doon, nakinig, same naman din yung napakinggan ko, pero mas na-appreciate ko kasi mas inintindi ko siya. Tsaka yung approach ng BYF that time is for OFW. So, talagang lahat doon medyo makaka-relate ka. Like for example, yung masipag, ganyan, pero wala pa ring ipon.
Mabait naman pero wala namang ipon, gustong ganito, ganyan, pero hindi naman financially secure. So, parang sa mga binibigay ng mga situation, nagpo-fall ka doon eh. Tapos, I remember that time, nagsalita rin si Coach Yang, parang nagsabi rin siya about the background ng family. So, parang nakaka-relate ako, parang same. Daughter din ng OFW. Sabi ko, okay ito. So, pero, nung tumating naman ako doon, talagang gusto ko na talagang mag-member. Lang siya, kumbaga na more encouraging talaga yung event na yun. Kaya, I think same week or after 2 weeks, nag-member na ako. March, April, the following month pala, May, nag-member na ako ng IMG. So, tuloy-tuloy na. After ng May 2018, June, July, October, nag-member, kumuha ako ng Kaiser plan kasi syempre kailangan mong i-apply kung ano yung natutunan mo. Sabi nga nila action plan. And then yun, most 18, kumuha rin ako ng most 18. And then hindi rin ako kumbaga tinigilan ni Coach Andrew kasi alam niyang mag-run ako ng marketing director. So this time may sakit ako nito kasi more may overtime kami this mga gantong period. So yung tipong alas 9, alas 10, alas 11 ka na lumalabas ng work. Yung gano'n, nagkakasakit ka na. So, ang ginawa ni Coach Andrew, pumunta siya doon, nag-meet kami halfway. Tapos, diniscuss namin strategy para namin magagawa yung maayos yung run ko for a marketing director. Which is, nagawa namin, mabilis. Very thankful ako kasi nandiyan siya lagi. Bagay ina-assist niya ako that time kasi nangangapa pa ako eh. At the same time, hindi rin naman ako nakaka-attend lagi ng training kasi ngayong schedule namin lagi talagang overtime. So, ginawa niya ng paraan. Na-meet ako during that weekend. Sabi niya, sige, meet Kirby para lang matapos natin. So, yun. October 2018, nakuha ko yung marketing director. So, ito yung pinicturean ko yung pin tsaka yung shirt. Ito yung nakuha ko siguro mga December na. So, sabi niya you can't win if you don't begin. So, kailangan mo talagang magsimula. So, nag-start lang sa research, usap, communication talaga napaka-importante yan eh. So, at number 1, follow-up. Talagang nag-follow up talaga si Coach Andrew. So, dito sa presentation, makikita niyo lahat ng mga leaders, mentors, ng mga kumbaga, tinitingala ako dito sa IMG. Nilagay ko sila sa isang collage kasi, wala na akong pictures wala na ring space, wala na ring space. So, ginawan ko, dyan sila Coach, sila Doc Joe, sila Coach Yang, sila Coach Dave. Very, inspiring. Yung community, maganda kasi, hindi ka lang natututo about your personal finances. Magandang community siya kasi parang, for me, kung nag-invest ka nga ng tuition mo during that time, you're back in Manila, itong IMG membership ko, parang all in na. Kasi parang, free lahat ng trainings. Kailangan mo lang ng time para umattend. May Dominate tool, which is very interested ako dito sa Dominate tool. Lahat ng access meron as a IMG member. So, ano pang hanapin? Parang one time ka lang nagbayad for a lifetime, parang lifetime tuition fee. Makakatulong siya sa family, makakatulong siya sa iyo. At the same time, share mo rin siya sa ibang tao. And then, ayan. So, ito, IMG Dubai 2018 to 2019. So, after ko nang maging member marketing director, umattend ako, yes, every Friday, usually umattend ako niya kasi yun yung free time ko. But yung Monday, Wednesday, after work, medyo struggle sa akin kasi nga lagi nga kaming may overtime sa work. Pero ginagawa ko rin ng paraan na maka-attend kasi maganda yung mga training, especially pag yung mga speaker, yung like for example, like ganitong mga partners training, favorite part ko kasi marami ka nakukuhang input na narinig mo yung story nila, na-inspire ka, at the same time, ma-feel mo na is talagang big community or family na maganda siyang i-maintain, maging part ng ng community na to. So, ito sa mga few pictures namin nung wala pa yung lockdown or wala pa yung social distancing. Nakakamiss siya pero ayun, siguro hopefully babalik din.
Nandito yung sa mga members ko, sa mga base shop na nadala ko dun sa financial center natin sa DERA. Ayan. And then ito, during that time na-inspire ako kasi ito, behind the Y generation. Na-meet ko dito yung mga kumbaga mas bata pa sa akin pero very aggressive, very knowledgeable. Kumbaga mas may alam pa sa akin, mas updated sila. Lagi silang attend sa training yan. Sila Jane, yung Powerpuff Girls yan. Dito ko rin namin yan sila Jo, sila Glenn. Sobrang marami akong naging close dito sa IMG. Sila Shane, yan sila Coach Aris, sila Coach Liz. So hindi ko ma-mention lahat pero talagang na-appreciate ko Coach Joy na kumbaga na-appreciate ko na every Friday nandyan sila o Ruby, kamusta, ganyan. Kahit wala akong base shop or wala pang attend sa akin, mag-isa lang ako, nandyan sila. Susuportahan ka talaga nila. Of course, sila Coach Ando and then si Coach Yang. Lagi nila akong binibigyan ng match up So talagang pupunta rin ako nung Friday kasi nakakuha rin ako ng match up. So attend lang tayo ng attend. And then, ayan. Ito. First time ko mag-vacation sa Pilipinas, March 2019. Nagkataon, same time, meron ding Malaysia Convention. So, nung nalaman kong merong Malaysia Convention, nagsabi ako siyang na-attend ako kasi gusto ko rin naman isabay siya. I think 3 weeks lang yung vacation ko pero binigyan ako ng time, 2 weeks sa family and then 1 week dito sa Malaysia. Number 1, kasi gusto ko ma-experience. Ano ba yung convention? Anong meron sa convention? Kumbaga, curious ako eh. So, in short, nag-apply ako, nag-register ako, and then, 1 week, I allotted 1 week para dito. So, isa to sa mga chosen pictures ko. Nandito, kinulodge ko lahat ng mga, isa sa mga highlights or highlights ng event. I remember that time, si Coach Dave, hinila pa niya ako dun sa Mozone area para lang Mozone, magsayaw sa harap, kumanta, maki-join. So parang nagulat ako, pero hindi, masaya siya. Actually, masaya siya kasi nakaka-energize to start the convention. And then, very accommodating, very friendly yung mga kasama ko. Especially, na-endorse ako ni Coach Yang kay Coach Joanne. Siya talaga yung nag-assist sa akin. Tsaka yung team sa Makati. Sobrang na-appreciate ko yun. So, ano yung kumbaga take away ko dito sa convention na to? Natuwa ako kasi pag nandun ka pala sa event, mahirap siya explain or mahirap siyang ikwento uli kung ano yung mga narinig mo doon, ano yung mga experience ng mga tao na na-share din nila. Kasi iba-ibang tao kumbaga iba-ibang from different walks of life, iba-iba yung mga background, iba-ibang edad, iba-iba diverse. Pero makikita mo, isa lang din ang talaga yung goal nila. Gusto lang talaga nila din ng security, financial freedom, time freedom. Meron ako isang naalala doon, yung isa security guard siya sa Hong Kong. Parang sabi niya minsan tatakas pa siya kasi nga bawal din mag-cellphone, tatakas siya para lang sumagot or mag-follow up dun sa ibang mga base shop niya, tsaka sa ibang mga kausap niya. Pag after ng work, kahit pagod na, talagang gagawin niya ng paraan. So parang nakaka-inspire. Parang minsan wala tayong time. Sasabihin natin wala tayong time. Pero at the end of the day, actually may time tayo. Kailangan lang natin prioritize. So, doon ko nakita na parang iba-iba yung level of kumbaga, pagiging aggressive ng mga tao. Depende rin sa why nila. Kasi meron nga doon nakaka-inspire siya na parang sabi niya, kung di pa ako nadulas or muntik ka na maaksidente, parang hindi ko pa marirealize yung worth ng insurance. Kasi whatever happens to me nung araw na yon, anong gagawin ng family ko? Anong matitira or anong makuha ng family ko? Nag-work ako dito pero kumbaga kasiguraduhan na secured ang family ko if in case mawala ako. So from there, talagang marami akong natutunan or maraming inspiration na naibigay yung convention na yon.
of course, dito, ayan, may mga side trips, nag-ano rin kami, kumbaga na namasyal. Saglit lang, pero masaya na. Andun lahat ng mga, kumbaga mga leaders natin. Parang first time mo silang makita, pero parang matagal mo na silang kilala. Ganon. Parang ganon yung pakiramdam. Very, family. Okay, next. Ayan. So, isa ito sa mga highlight nung journey ko dito sa IMG, yung certification ng Associate Financial Planner. Masaya siya kasi sabay-sabay kaming nag-exam. Parang lahat kami nag-prepare. At the same time, may event din that time. So, sa Dusit Tani ito. Yan, makita ko, seatmate ko yan sila, sila Coach Donnelly, tsaka si Coach Liz. Yan, nag-exam. Tapos, I think, dumating yung result around June 2019. So, thankful na nakapasa. And now, licensed na kami. Okay. Next. Okay. IMG Dubai, May to December 2019. So, dito, nung year na to, di ko masasabing active or kumbaga, hindi ako ganun pala attend ng training that time dahil nga din sa work schedule. At the same time, may rin kumbaga, yung schedule ko na pang weekend, minsan ako-cover na rin sa work, minsan we have to work din ng weekend. So, nawala ng chance. Pero, hindi yun, kumbaga hindi doon nag-stop. Hindi nag-stop doon yung learning. Kasi kung may chance at may time na mayroong taong na may nangangailangan or kailangan mo talagang i-guide, ayan, dadalhin natin siya sa training, dadalhin natin siya sa financial center. So, isa to sa mga shows and pictures ko din. Nag-start na akong mag-mozone, na-assign ako ni coach siyang, sige, start kahit na medyo nahihiya pa. And then, ito, isa sa mga favorite ko ng part yung website, yung Dominate tool. So, nag-start na kami ng coding classes. Si Coach Andrew, very patient sa amin kahit matagal. Siya, kumbaga mabusi siyang gawin, pero pinagtsagaan niya rin kami. So, thank you, Coach Andrew. Ayan. So, after ng mga trainings, merong mga meetups or merong mga, kumbaga may mga dinner after. So, ito yung mga pictures na yun. I think ito yung meeting nung account ng CEO run nila Coach Yang. Okay. Moving forward to IMG Dubai 2020. So, ito na yung start ng pandemic. Karoon na ng COVID-19. So, ano ba yung na-highlight ng mga season na to? Sa company namin, may mga staff na wala ng work. So, yung ibang mga load nila or responsibilities nila, na-absorb ko. Thankful naman yan, hindi ako natanggal sa work. Pero, syempre, sa ibang company, nabawasan din kami ng salary. At the same time, yung workload na dagdagan. So, during that time, alam ko struggle yung pag-start ng online platform or yung online platform or yung Zoom meetings. Kasi lahat pa lang natututong mag-Zoom, natututong gumalaw online, meetups online. So, maganda kasi yung team natin, hindi tayo pinabayaan. Kumbaga, updated tayo. Step by step ginaid kung paano gumamit ng Zoom, paano mag-register, paano mag-login. Ayan, very, kumbaga, hindi tayo napag-iiwanan. So, ilan to sa mga pictures na napili ko during that time. So, during that season, meron akong isang kakilala or isang na-invite, yan si Jace. Si Jace kausap ko 2019. Tapos hindi na siya nagparamdam sa akin. Pero during that virtual convergence, same moment na napag-login ko after 1 hour, nag-message sa akin. Sabi niya, Ate Ruby, kamusta? Babalik ako na IMG. So that time, bawal talaga bawal magkita, pero nagkita kami at nag-coaching.
nag-start uli kaming mag-usap, yan, follow up, update kung ano yung na-miss, ano yung kailangan gawin, tsaka kung mag-run ba siya ng marketing director, anong kailangan gawin. So, until now, very coachable naman si Jay. So, nag-usap kami online, kung di man kami magkita online, continuous pa rin yung communication. So, isa rin to sa mga gusto kong napili ko kasi itong mga nanditong mga tao, ito yung mga kumbaga, importanteng tao sa akin kasi sila yung mga ito, na-meet mo sila dito during the first few slides kasi sila yung mga office mates ko. So, lahat sila member na ng IMG. So, I think nandito si Macor. Shout out kay Macor. Ayan. So, yan. Si Joy, si Ate Edisa, si Macor, mga office mates ko. Sa work, hindi naman bawal, pero kasi dahil super busy, wala talagang chance na mag-usap ng about IMG, so about dito. Pero after work or during weekends, kapag may chance, na pag-uusapan namin ito. So, good thing kasi kahit kumbaga hindi agad sila nag-member that time, umattend lang sila. Dire-diretso naman yung communication, kumbaga pasundot-sundot na ito yung pwedeng gawin, ito yung option pag member kami ganitong benefits. So, bumalik sila. In short, this last quarter, nag-usap, parang sabi ko, kamusta, anong balita, mag-join ba kayo? So, good thing, nag-join sila. So, ngayon, meron kaming ginawang bishop meeting last week lang to. So, ang tagal kasi parang nahalo na ng personal chikahan tsaka MG. Pero masaya. Nag-update kami, ginaid ko sila, nag-monitor. Gusto kong, proud ako kasi may magra-run sa kanila ng marketing director. So, hopefully, ma-finalize namin ng mas maaga. So, isa rin to sa mga picture si Brian. Office mate ko siya. Nakita niyo siya sa slide nung few slides before. Office mate ko siya sa Henson. Ngayon, nandito siya sa Dubai. Nag-member na rin siya ng IMG. So, yun. Nakakatuwa kasi kumbaga yung kasama mo dati, kasama mo dito, pero iba na yung pinag-uusapan. Kumbaga mas may relevance na yung pinag-uusapan nyo, maganda na yung, kumbaga meron kayong, kumbaga may strategy na kayong binubuo para sa personal finances, ganyan, and how can you help also their families. Also, ito, yan, ng marketing director, so hinihintay na lang namin yung approval. So, yan, very coachable naman si Becca kasi every time na may chance na, Beck, ito gawin mo, ganito yung gagawin. Open naman siya. Kaya lang, kasi may mga times din na, na busy sa work or busy sa school kasi nagbalik siya ng school. So, hindi niya rin ma-arrange yung schedule niya na magta-timing kasi nga yung oras namin, like, mag-overtime ako, late na, hindi ko na siya maabutang gising. So, kailangan mag-adjust. Like, for example, madaling araw kailangan gising ka or late ka muna matutulog. So, part naman yun ng coaching or part naman din kasi yun ng kumbaga, binibigay nating extra support sa ating mga bishops. Special sila kasi family eh. Yan. Hindi ko nalagay dito yung picture ng mga pinsan ko, pero nandun sila sa first few slides din. Member na rin sila ng IMG. So, continuous naman ang maganda kasi kumbaga na-rekindle yung relationship as cousins kasi hindi na ako nakaka-uwi ngayon, 'di ba? Hindi na, kumbaga pandemic, di ako nakauwi ng bakasyon. So, nag-catch up kami through Messenger, pero at least bibigyan ko sila ng update o ano yung next na gagawin. Ito yung mga benefits na kailangan natin i-maximize, attend kayo ng training, kung kaya ng schedule or kung okay ang internet connection kasi nasa rin sila kumbaga Bulacan. Medyo may struggle yung connection. So, ayan. Okay. Ito na. Diretso na sa December 2020 kasi ito yung pinaka-highlight ng year or yung IMG journey ko. Sabi nga ni coach siyang isa ako doon sa mga lumaban na matapos siya kasi nga parang nag-commit ako pa 2019 pa na marami ng mga promotion or marami ng mga bombshell na dumaan, hindi ko na kuha, pero syempre sabi ko hindi, dire-diretso lang. Although may mga struggles sa schedules, may mga struggles sa workload, kailangan bigyan ng time. Kailangan mong gawa ng paraan kasi para naman yun sa'yo, para sa future mo, sa family mo. So, yun, ginawa ng paraan.
more puyat, more usap online, yan, yung mga more follow-up. So, naging successful naman siya. Yan. So, ito yung mga, nadagdag na member sa akin. Maliit pa yung team ko, pero at least, kailangan mag-start somewhere. Kailangan mag-start. Gusto ko dun sa, nasabi ko nga dun sa vision board ko. Gusto ko ng solid base shop kasi gusto ko ng kumbaga, yung success mo, success ng team, isa lang naman din yun eh. Sabi ko nga sa kanila, parang ayoko naman na mag-run, parang tinitignan ko na lang na ma-promote sila. Pero kung nakikita mo na po-promote sila, napopromote ka rin naman. So, kumbaga, balance lang. Kailangan nyo lang mag-assist sa isa't isa. So, na-appreciate ko na very cooperative yung mga base shop that time kasi kahit anong oras, talaga nakakausap mo. Hanggat kung kayang sumagot, sasagot naman sila. So, isa sa mga special mention dito si Ate Joy kasi yan, talagang madaling araw nag-uusap. At the same time, weekend, ayun lang din naman yung off namin pareho. So, sinasyaga na paunti-unti kung di siya makakati ng mga training. So, ginaguide ko din naman sila. So, ito, yan, top MD Base Shop Builder, number 2. So, ito, para to sa team, para sa kanila naman to. And then, yan. So, hopefully, ma-process na or ma-approve na para at least final na yung Senior Marketing Director position natin. Okay, next slide. Ito, share ko lang uli yung vision board ko for 2021. Nakalagay dito, yung number 1, yung focus on the prosperity and abundance. This is about I engineer personal finance. So, sabi ko dito, gusto ko mag-promote ng more base shop. Gusto ko yung base shop ko, solid and big base shop. So, may mga numbers dito, gagawa ng paraan, syempre, 20 MDs, 20 SMDs. Di ko alam kung paano, pero syempre, dyan naman yung mga mentors natin. Gag-guide naman tayo, andyan yung mga leaders. Tutulungan tayo. Thankful din ako sa mga SMDs, yung mga sumasagot sa akin kapag may mga few questions ako, mga quick questions ako yan, sasagot sila Coach Joan, Coach Glenn, Coach Aris, very supportive sa akin. So, ito lang, siguro yung highlight ng vision board ko is more on sa ING base shop ko. So, hopefully, yun, makapromote ng mas maraming base shop, ma-maximize yung Dominate tool, online presence, kaya excited ako para bukas dun sa natin, class namin for this certification. So, gusto kong mag-focus doon para at least kasi dito naman mag-start lahat eh. Kumbaga kung yung online presence mo maayos, kung lahat naman online ginagawa, so magiging madali. At the same time, gusto ko rin naman kasi kung ano yung matutunan ko for tomorrow, ma-share ko din sa base shop ko. So, yan, kaya nag-enroll ako. Ayan. So, aside from that, ayan, mayroon mga personal goals na mention ko na to during may presentation sa vision board. Sana maging part siya dun sa roadmap. Kumbaga, kasali siya dun sa pagdadaanan tsaka gagawin para ma-achieve ko yung target and goal ko for 2021. Ito, hindi nga ako nila coach siya kung ano yung favorite quote ko. Siguro, I would end this partners training with this favorite quote. Surround yourself with the dreamers and the doers, the believers and the thinkers. But most of all, surround yourself with those who see greatness within you. So, ito, para to sa mga, sa mga leaders, sa mga mentors, kay Coach Siang, kay Coach Andrew. Kasi, sila yung sila yung lagi nandiyan para kamustahin ka, supportahan ka. Gusto ko rin same feeling or same mindset para sa base shop. So, ayan, malapit na ako maiyak pero ayan na yung last slide ko. Yan, thank you everyone.